Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Ito mga kababayan, mukhang merong babalik. Mukhang meron pong babalik. Ito pong si VP Sara Duterte ay pinaiimbestigahan po sa Ombudsman at sa Kamara. Diyan po sa House of Representatives. O sino ang nagsabi niyan? Hinimok ni Manila 6 District Representative Benny Abante na maimbestigahan ng Ombudsman at Kamara ang mga aligasyon sa sworn affidavit ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. These are serious allegations and are all contained in a sworn affidavit. We need to investigate this thoroughly if there is any truth to any of his claims. Ayon kay Abante sa isang pahayag. Kung matatandaan natin mga kababayan, si Abante po ay yung isa sa binanata ni Sara Duterte dyan po sa Maynila. Grabe yung banat ni Sara Duterte. Pero mo, nabigyan ito ng platform etong nakaraang eleksyon. Diba? Pinatayo ito ni Yorme dyan sa entablado. At grabe, nilait-lait niya etong si Benny Abante. By the way, si Benny Abante po ay natalo po sa bilangan. Diyan po sa pagiging congressman, diyan po sa sa anong distrito ito? 6th District ng Maynila. Pero dahil po sa disqualification, si Benny Abante po ang hinirang na congressman diyan po sa Manila 6th District. At marami po talaga mga didilis ang galit na galit. Lalong-lalo na si Sara Duterte. Kasi pinagbabanatan niya itong mga to Binanatan niya si Joel Chua. Binanatan niya si Benny Abante. Binanatan niya si Kong Valeriano. Lahat ng yon, pawang nagsipanalo. O di pahiya etong si Sara Duterte. At marami pong nagalit na mga kababayan natin. Bakit pati Maynila ay ginagamit niya para platform para siraan ng gobyerno. O edi nangyari, hindi nakinig sa kanya taong bayan. Pawang panalo yung 3 binanatan niya dyan sa Maynila. So ibig sabihin, wala siyang influence dyan sa Maynila. Maaari dun sa Davao. Pero sa Maynila, wala Tingnan nyo, yung dalawang tumakbong babae, si Mocha, si ang cookie ni Mocha. Pati yung kapatid ni Vice Mayor Yul Serbo. Olats, talo. Talo po sila. Bagamat sila ay kinampanya ni Sara Duterte. So, malalim po ang pinagdaanan ng mga congressman, lalong-lalo na ni Benny Abante. At nagsalita pa nga po dyan si Atty. Princess Abante, anak ni Kong Abante, Kong Benny. Sabi ni Atty. Princess, nagano pa kayo? Kumbaga sa basketball, merong hugot. Kumuha pa sa iba para siraan yung mga congressman niya sa Maynila. Parang basketball lang daw. May hugot. So, galit na galit, binanatan ni Princess Abante, yan si Sara Duterte. So, wala pong appeal si Sara dyan po sa Maynila. Doon po sa lugar nila, meron. Pero dito po sa Maynila, wala. Kinento ko lang para alam ninyo kung ano ang pinagdaanan ni Benny Abante at ni Sara Duterte. Kaya ito, mga kababayan, gustong paimbestigahan ni Benny Abante itong si Sara Duterte dahil po napakaseryoso raw ng aligasyon na nakasulat po sa sworn affidavit ni Ramil Madriaga. Ang pagtanggap ng campaign contributions mula sa Pogo at mga drug dealers ay hindi lamang illegal. Kung ito nga ay totoo, this also has implications on national security dahil ang Pogo ay connected sa China. Sa sworn affidavit ni Madriaga, siniwalat niya na ang pondong ginamit para suportahan ang kandidatura ng BC noong 2022 election sa umano nagmula sa Pogo operators at sa dealers. Ayan mga kababayan. Ngayon, sino ang babalik? Di ba sabi ko kanina, merong babalik.
Oh. Babalik po malamang at sa malamang ang Quadcom. Etong Quadcom, marami pong pinaiyak to eh. Yung Quadcom, mga kababayan marami pong pinaiyak na mga didilis. Yung mga lalo na yung mga keyboard warriors ng Duterte, pinaiyak po nila dyan eh. Sa House of Representatives sa investigasyon. Oh. Ngayon, maliban sa ombudsman, gusto ni Benny Abante na imbestigahan dyan po sa Kongreso, sa Kamara. At malamang at sa malamang, ibabalik po ang Quadcom. Bakit Quadcom? Kasi yung 4 po na komite ay interconnected sa bawat isa. Hindi pwedeng wala yung isa. So kinakailangan 4 po sila na mag-iimbestiga. Kasi yung investigasyon ay may kinalaman po doon sa mga komite. Kaya 4 na komite, kaya Quadcom. So, ayan mga kababayan, abangan natin ang pagbabalik ng Quadcom. At malamang, iimbitahan si Madriaga, iimbitahan yung mga nabanggit ni Madriaga, yung Nolasco, yung mga tao ng Vice Presidente. Ang dami na namang madadamay nito. Ang dami na namang mga taong ipapatawag dyan sa Kamara. At baka si Sara Duterte ipatawag din. Malabo pa sa sabaw ng posisyon. Malabong pumunta yan si Sara Duterte, pero pwedeng imbitahan yan. Kasi siya ang main character dun sa sinasabing expose ni Ramil Madriaga. Diba? Ngayon, kung hindi attend dito, malamang ma-contempt. At kapag na-contempt, gulo na naman ito. Magre-react na naman. Ito mga didilis, magkaagulo na naman. Mag-iingay na naman yung mga keyboard warriors ng Duterte. So yan. Ayan po mga kababayan, abangan natin yung Quadcom. Sigurado po yan. Babalik po ang Quadcom. Para po imbestigahan itong sworn affidavit ni Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Basahin nga natin ilang comment ng ating mga kababayan. Magbasa tayo kung ano ang masasabi ng mga nag-comment po dito sa post na ito. Okay. So ang dami. Ang dami pa rin, no? Ang dami pa rin talaga sumusuporta dito kay Sara Duterte. Ano to mga trolls? Trolls kaya itong mga ito? Ito. Benny, biro ka lang ni Madriaga, abante man agad. Ito pa rin, dami pa rin mga didilis, Boy Dila, keep quiet, Ang mga pag-iimbestiga pa naman, ang mga nagpapa-imbestiga pa naman kay BP Sara ay mga buhayan ng Kongreso, kaya di na lang ang mga sarili nila ang imbestigahan nila. Ang dami pa rin rito, mga didilis. Sino man nag-post nito? News 5. So grabe na talagang ang mga trolls Grabe mga kababayan Tingnan nga natin yung mga Tingnan natin yung wala yung mga profile mga kababayan wala walang nakasulat dito silipin nga natin mga kababayan yung mga future president si Sara Duterte. Silipin lang natin no post available. Nakalock yung profile. Nasa Kingdom of Saudi Arabia. Grabe Ito. Basahin nga natin. Pagtungkol talaga sa mga Duterte, serious allegations kahit galing sa notorious kidnapper ang statement. Pag sa Marcos naman, kung hindi AI, fake news, or kailangan maglabas muna ng matibay na ebidensya kahit galing na sa mismong dating kaalyado nila ang statement. The script is not scripting talaga. Yan, sabi. Tingnan nga natin yung background dito, ito may post. Okay, pwede. Palakpakan natin ang kapatid na ito. Okay ito. So, ano siya? Legit. Okay. The allegations of Madriaga may be true, consistent, and detailed talaga, hindi scripted. Ayan. Tararan! Andiyan na naman si Abante.
Wow, ilang buwan ka ding nanahimik. Ay, grabe mga kababayan So, abangan natin. Ang sigurado po ito, ibabalik po nila ang Quadcom. Habang iniimbestigahan po ng ombudsman, kung iimbestigahan nga ng ombudsman, iimbestigahan din ito ng Quadcom dyan po sa House of Representatives at maaaring imbestigahan dyan po sa Senate, dyan po sa Blue Ribbon Committee. Kasi mga kababayan, yung flood control, parang bibitawan na nila yung investigation sa flood control anomaly, bibitawan na ata ng Senate kasi meron ng ICI Independent Commission for Infrastructure, at pinalalakas pa ang kapangyarihan ng ICI doon sa isa sa batas na gustong i-prioritize ng Pangulong Marcos. So malamang bibitawan nila itong flood control anomaly, yung investigation na yan, at ang gagawin nila, malamang baka imbestigahan nila itong nilabas ni Ramil Madriaga, itong kanyang sworn statement na nagtuturo dito kay BP Sara Duterte na siya ay tumanggap di umano ng mga pondo galing po sa Pogo at sa mga lords. So ayan po ang aabangan natin mga kababayan. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.